أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muli, nagpapasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil absent tayo last week. Ngayon naman, another, then next week naman, absent kasi dahil sa pagka-busy. At the same time, may jamaha kami na ikakasal yung anak doon. So, nagpaalam na ako sa lab-lab ko. Sabi niya, basta hindi ikaw ang ikakasal. Okay yan. So, talagang pogi talagang tingin niya sa akin. Alhamdulillah. So, anyway, bago ko mag-supplement, pati malita nyo, yung mga critical dahil si Trump ngayon parang nag-iba. So, tinan natin. Doon sa advanced information lang ito, yung gusto pang mag-hats. Ang deadline ng Mutawid ay this coming Monday. Monday. Kasi gusto mapaaga, at the same time, ang pag-hats ngayon, 23 to 25 days lang dahil itong sa election. Medyo na-extend, kaya supposed to be alis before ng yung first batch ngayon na napalitan ng 19 dahil election natin sa May 12. So after May 12, yung natalo, pwede pa makahabol. Yung natalo, magpasalamat dahil natalo. Ibig sabihin, ayaw bigyan ng marami pang kasalanan. So yung nanalo naman, magpasalamat na sana maging matuwid na siya. Hindi siya hindi matuwid, maging matuwid kasi delikado ang kabilang buhay talaga. Kasi leader kay. So ito ang problema sa buong mundo, itong about leadership at ang graft and corruption sa buong mundo. So mamaya na yun, importante makahats ka na, mag-intend ka na, kung halimbawa may pera ka pa dyan. So pwede ka mag-register online, o sino yung gusto mo maging safe, ibigay mo yung passport mo lang. Kung halimbawa, mag-ano ka pa ng passport, ibigay mo yung pangalan mo, halimbawa sa akin, kaya ako na bahala mag-register. Importante na makaregister ka. With regards sa Monday, ipanalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ma-extend yung pagbayad ng Mutawid. Dahil pag hindi, ikaw hindi lang makahats kayo. Pero mga more or less, mag-prepare ka kasi may vaccine pang bayaran, mga 200,000 muna. So, hindi, piso na. Kasi mahirap na 200,000 na dala. 1 million pa rin malaki yun. So, 200 lang para at least makaginhawa ka na nakabayad ka sa Mutawid, mabisaan na yung passport mo. So, yun lang ang yan nun ng mga tao. Yung mag-ombra naman, pwede pa. Kasi ang alis namin sa March 15 pa inshallah. So, yun ang always pinapanalangin namin na Allah mabalik na Ramadan, lahat tayo. Kasi hindi natin alam, katulad halimbawa, pag hindi naabot yung general appropriation natin sa Ramadan, ay mamatay talaga tayo. Tingnan mo yung namatay bago lang dalawa. Tingnan mo yung dito sa first in the history na aeroplano pati kalabaw nagbanggahan. Makagen. Pero dahil doon, nabisto natin yung mga Amerikano na meron palang mission dito sa atin. Kasi mga Amerikano yung tatlo, aywan ko, baka Jew yung isa. So, kawawa yung may-ari ng kalabaw, kaya wala pang asawa. Yun na, tapos may anak na dalawa yung kalabaw, umiiyak. Kahit sinong may anak, talagang iiyak kaya nakita mo yung nanay mo na. So, subhanallah. So, at least, nabisto rin natin, kaya bang sa muro, maging mag-alert ka, laging handa, Boy Scout, kasi hindi natin alam. Kasi alam natin na ang target ng mga puti na itong ligawasan. Kasi alam nilang $3 trillion yung makuha diyan na pera. Katulad sa Gaza, na alam nilang mga 500 billion ang reserve na gas diyan. Kaya itong subhanallah, itong ginagawa ni Trump ngayon, hindi natin alam ano mangyari. So, alhamdulillah, sa doon mga mag-extend, wala pang passport, mag-passport kayo. Huwag kayong mawalang pag-asa. Habang buhay ang tao may pag-asa. Kasi may pa ang alis. So, sa palagay ko, hindi pa nangyari na hindi na-extend. Pero huwag din magkumpiyansa. Iba katotohanin ng Saudi government. At the same time, yung mga mag-oombra ngayon na nalulungkot
dahil merong vaccination ng meningococcal, pati yung flu, polio, pati yellow fever. Ang yellow fever kasi para lang sa mga itim. Hindi ka naman itim eh, brown ka. So, ngayon, inisuspend ng GACA yung ng Saudi Arabia, yung sa aviation. So, mag-omra ka ngayon dahil sabi nila starting 2025, first time din na nag-require sila ng yellow card sa nag-omra ngayong taon lang. Last year, i-require din pero medyo layo sila, pinagbigyan. Ngayon naman nagsabi na dapat meron. Ngayon, the other day, merong post na ini-suspend lahat yun. So, ang problema mo sa pag-omra dahil sa yellow card, hanapin mo pa yung BOQ sa Davao, sa Jensen. Ngayon, don't worry, wala mo na ngayon. Pwede kang mag-omra na wala ng BOQ, wala ng tutusok. Kasi yan ang kinatatakutan ng matatanda. Yung iba, napakaliit na tusok. Yung layong, takot ka. Yung isa, mas malaki pa. Subhanallah. So, huwag ka matakot ngayon. So, alhamdulillah. Bakit ka tumawa? Ako po. Ibang iniisip ko, hindi yan ang iniisip ko. Allahu Akbar. Akala mo malaki rin sa kanya. Astagfirullah. Tinamaan ka. Astagfirullah. So, alhamdulillah, ang latest ngayong araw na ito, ay meron namang yung second phase na agreement nila ma-implement. Ngayon, merong 3 ipalabas na Pransya, pati Germany yata, 3 na hostage. Tapos palabasin na Palestine 183. Nakalabas na hostage sa first na agreement, first stage, 33. Nakalabas na Palestino, 2,000. Kasi yan ang agreement. Pero paglabas ng hostage nila, yung mga Jew, yung mga citizen ng Israel, paglabas nila, magaganda katawan nila. Pero paglabas ng Palestino, may operation, may bukol, at hindi pa pwede mag-celebrate. Kaya kukunin nila ulit. Ang problema ngayon, dito sila nagkukonsentrate sa West Bank, sa Jenin, Tulkarim. Ngayon, ongoing. Yung sa Jenin camp ngayon, 26,000 na Palestinian ang nag-evacuate kasi binubumbaan, binubuldos until now, nagkasalita tayo ngayon. Binubuldos nila yung mga infrastructure, mga tubig, kalsada. Yung kalsada ganito, may nakano na bulldozer, may skaripayan, tapos bubuldosin, itabi, para ito malagyan ng tubig. Imagine, so kadupang ang mga tao. Pero last na ito, pagluloko-loko nila. So, dito sa Gaza, yung mga supply, alhamdulillah okay na. Pero ang problema, ini-block naman nila yung mga tent na napag-usapan para gamitin kasi malamig masyado sa Gaza ngayon. Sobra kalamig tapos may hangin para malakas. Kawawa talaga sila. Ngayon, yung paggawa ng executive order ni Trump na ipaalis yung Palestinian people sa Gaza, ipunta sa Egypt at Jordan o ibang lugar, maraming nag-condemn. Ngayon, ang nag-back sila, yung spokesperson nila na babae, na hindi sabi na, ibig ni Trump, temporary. Ngayon naman, sabi ng Israel, after the war, ibibigay niya sa Amerikano yung Gaza. Sabi ng Chinese government pati, sabi niya, anong klase ito? Pinigay mo yung hindi sa'yo. Kinukondemn nila. Ngayon, ginawa ni Trump dahil may warrant of arrest si Netanyahu. Ini-sanction niya ang ICC. Imagine? Magkitanong sabi niya. Sabi na lahat ng mga kakampi ko, sabi niya, kinakasuhan ninyo. Saan sa mundo yung ganyan? So, possible na, alhamdulillah, baka ito, hindi na-impeach ito, baka ngayon pa matuluyan. Kasi meron noong isang congresswoman na si Umar Ila, Somalian refugee yan dati, na magaling na babae. Sobra kagaling. So sabi niya, sinasabi ni Trump sa campaign niya, mega, make American great again. Pero sabi niya, lahat ng pera, yung pera natin na taxes, maraming naghihirap dito, binibigay niya sa ibang alin na sa Israel. Israel kasi ang kalaban ng Palestine, hindi Amerikano ang kalaban ng
Palestino. Kasi lahat ng pera, lahat ng bomba, galing sa Amerika. So ito yung sinasabi na sinasanction niya. Tapos lahat yung mga kanal sa Panama, kunin niya. Lahat yung ngayon may concentration parang camp din na lahat yung mga immigrants doon niya pinapupunta ngayon. So ibig sabihin, first na maging dictator na tao ito. Oh, na posibleng ito na yung start ng ano nila. Dahil sabi ng mga ibang senator, sabi niya, yung promise niya hindi totoo. Kasi sinungaling na tao yan. Sabi niya, yung pera natin na binabayad sa tax, ginagamit niya sa iba. Katulad na yung sa atin. May impeachment. Ha? Mabuti na lang hindi nakalusot. Kasi June 2 pa. Panibago na yung ano. Na in-impeach nila ng 250 na tao, si BP, na 32 million ang nagputo sa kanya, na yung kasalanan na hindi naman, kasi confidential pa. Hindi ko rin independa. Yung naririnig ko lang. So, posible na ito yung, kasi sa Surigao ngayon, meron diyang si Mayong Adlaw, yung ancestral, na sinasabi na pag nagsabay ito, pati Iglesia ni Cristo, pati si Kibuloy, mayari ng mundo na nabilang ko, ay yari na si Marcos. Yung nagsabi niya, sa nakikita niyo ngayon, medyo nang ito, Iglesia ni Cristo rin, medyo may gati hinaon. Di ba nag-rally sila, more than 1+ million around the Philippines? Patikim na wag impeach si Sarah, wag i-file kay divisiveness. Ma-divide lang yung tao. Ngayon, sinubukan, inipile. So, tingnan natin kailan yung big rally. So, yung situation natin dito sa Pilipinas, hindi rin stable. Delikado rin dahil sa lahat, meron na nagbaliktad na kasama nila sa quadrom na sabi na meron talagang blanco na tinan mo yung PhilHealth natin na 90 billion. Wala na tayo ngayon. Mag-hospital ka. Saan napunta? Ilang billion? Tapos itong allegedly, na lahat yung pinuma, binigyan ng 100 million infrastructure, 35 sa AKAP, ilang billion yan? I-total mo yung 250. Imagine, tapos minuto muna, tapos ano mo, subhanallah. So medyo critical ang situation natin dito. Kasi yung mga sundalo, alam nila nangyari. Kasi hindi sila in case lang, sabi nung isang analysis, mayayari tayo sa Pilipinas. Baka maging Bangladesh. Wala nang kasi kahit yung hindi, gumugo sila sa batas. Tapos ngayon, election na naman. Kaya kawawa yung pumirma rin, sabi ng mga nag-analyst. Kasi June 2 pa yung start ng impeachment. So halimbawa, na sinasabi ng mga abogado ni Sara na na-elapse na yun, 1 year pa, 2026 pa. So marami pang mangyari dahil sa situation natin ngayon. So, ito sa Amerika ngayon, na ginagawa nila kasi problematic sila dito sa Gaza talaga. Dahil doon ini-promise sa British, pati British government, si Stamer, sinabi nila, hindi illegal yan. Illegal sabi niya yung ginagawa ng American government na kukunin nila yung Gaza. Imagine, ipamimigay mo lang, i-Gaza na hindi sa'yo, saan mo pa? Sabi nung isang Palestina, kahit dito na kami mamatay, kaysa palabasin kami dito. Wala sa rule yung ginagawa nila. Maraming nag-condemn na itong ginagawa ni Trump iba. Hindi pa sa nag-isang buwan. Ngayon, ang critical sabi niya, sabi nung citizen ng Jew, pag binumba ni Trump, kaya ito ang iniinitan niya Iran. Sabi na, pag ginawa niya ito, sabi niya, instead na siyang nag-avoid ng Third World War, siya palang magsimula. Sabi nila. Kasi bakit? Hindi ba mag-ano yung China niya? Hindi ba mag-ano ang Russia? Hanggang ngayon, inano nila. May bomba rin bago lang. Mga drone na ginagawa ng Russia sa kanila. Kasi itong China, 75% yung tariff na lahat ng import na sasakyan.
Na-imagine, paano yung economy nila? Tapos lahat ng mga iba yung rule, outside ng rule ang ginagawa ni Trump kayo. So medyo maraming nagkukondem sa buong mundo. Yung ginagawa niya na posibleng magsimulan ng hindi maganda mangyari sa mundo. Yes. Eh sabi niya, kausapin niya, ngayon mag-usap sila this week ni King Abdullah. Pati si Sisi. So, magsisisi talaga yan si Sisi. Kasi meron ng mga tangke doon sa border ng Gaza, pati Egypt. Kasi dahil dito, sabi ni Trump, tanggapin nyo. Pag hindi nyo tanggapin, marami kaming tulong sa iyo. You will repent. So, ngayon, yung mga invoy nila, negotiation palagi. So, kaya ngayon, medyo mabuti na tuloy yung phase 2. Kaya binumba nila yung communist the other day. So, napigilan pa rin. Kasi buong mundo, ang Qatar pati kaya sabi ni Trump, merong Ibrahim Accord, ibalik daw na may relation na yung Israel government with Saudi. Sabi ng Saudi, yung foreign minister nila, there is no normalization unless there is Palestinian state. O yan din ang sabi ng United Kingdom. Yan din ang sinabi ng Germany na merong independent para meron ng peace sa Middle East. Kasi pag wala yan, wala hanggang sa kabilang mundo. Accurate naman, yan na talaga. So, alhamdulillah, medyo mainit, pero katulad ng narinig ko kanina, mabuti na lang kalmado yung isa. Katulad yung kapatid ni Kabel, si Cain at Abel, sabi nila, na relax lang masyado, kahit hindi ginagawa sa kanila, ay nag-relax sila, otherwise kung nag-respond, that is the reason why may dong day of resurrection, day of judgment. Kasi dito sa mundo, kahit ikaw ang mayroong rights, pag binayaran yung judge, o sino man din binayaran, nababaliktad. Alhamdulillah, dumating na si Sheikh Marhan, basta pagkapugya mo na, iba talaga nag-inspire. Kaya nalaman ko lang yung sekretary ng spokesperson ng Amerika nagsasabi ng baliktad, pinapangalunok siya kami kasi. Alhamdulillah, mashallah. So, wahida to. Tad halata di, alhamdulillah. So, alhamdulillah, tingnan natin ang mangyari. Katulad namin mga mga ustads, binabas din sila. So, sabar lang kami, kasi inggit man yan sila, natutula. Kaya nagsasabi, walang alam yan sila. Naiinggit lang yan. So, yun lang sa amin. Pag binabas niyo ang mga ustadjes, mga ulama, kayo rin kawawa. Kasi kabilang buhay, lahat yan sa kanila. So, huwag niyo ibas sila. Kaya ito nagsasabi lang sila para sa inyo. Diba? Hindi yan nag-aral ng ilang taon, tapos ibas mo na walang pinag-aralan kahit grade 1. Katulad sa akin lang, mga kamag-anak ko rin na iba. Hindi ako daw pag ganuli ka, kulipot ako na. Tapos ang sabi niya, yan, kulipot masyado, kaya di pag ganuli sa minatay. Tapos yung nagsasabi sa akin, yan yung kasabot. Pagsabot ang ayla sa ilolabot kang para sumula. Na yun ba yung sundin mo na walang alam? Kaya dapat mag-aral para malaman mo. Katulad halimbawa, kung hindi mo pag-aralan yan, sa baboy, maraming tao, na halimbawa, wala nang pagkain, kaya matayan sa ni baboy, na di kaman. Basta di bawal. Sa Surat Al-Baqarah, kung wala nang makain, pwede ka kumain doon. Pero wag naman pinakain ka para maalis yung paggutom mo. Tapos, masarap. Sige lang, wala. No. Doon ka naman magkasala. At least maalis yung pagkagutom. Halimbawa sa bundok ka, walang makain. Yun lang ang meron. Kumain ka, sabi ng Allah. Pero hindi yung magpakabusog ka. Para maalis lang yun. Kasi ibang tao, pag binigyan mo ng chance, nasarapan. Diretso na yan. Doon ka naman magkasala. Kaya meron may jurisprudence dyan. Meron diyang pinapag-aral, ito pwede ito, pero hanggang saan? Kung hindi mo alam yan, talagang magsalita ka ng magsalita sa mga ulama kasi wala kang alam. So dapat magsaliksik ka. Huwag mo silang ibasa. So nandito si Ustad,
ituloy na lang na yung kita natin inshallah sa 22. Inshallah. So panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung naghihintay na Ramadan, malapit na. Sana ipaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tama yung nakuha ko ngayon na kung merong bisita, merong limo, merong ibibigay sa iyo na fix na yan na darating. Mas lalo higit sa mga itong mga gustong magdagdag na kung sure na yan, ay maniwala, hindi magtulog yan. Oh, kakaiisip, sana kung magtago ganito. Hindi pa nagkatakusan din pa. Alhamdulillah. Muli, maraming salamat. Makikita tayo sa next. Sa 22, inshallah. So, kung may nasabi man ako na medyo pasensya, tao lang. Pero kung meron ako nasabing sa Islam, para sa inyo, ay take it, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ano to bilang?